So yun na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Good morning, good evening at mega love shout out sa ating lahat. Ayan, isang panibagong edition po ng ating pag-reaction. Ito po ay patungkol po sa pera na pinaglaruan, ginawang laruan ni Boy Tapang. At dito guys, meron tayong gagamitin na video clip, no? Kung yung iba ha, kung napanood nyo po na 100,000 pesos na ginawa po na saranggola ni Boy Tapang, marami ang talagang hindi nagustuhan. Yan, mga netizen nag-comment na parang wag paglaruan yung pera kasi kumbaga napakalaking bagay, napakalaking halaga ng pera para sa atin, parang ginagawa lang laruan. Pero yun na, no? At may paliwanag nga po dito si Boy Tapang na for entertainment purposes lang. Ito na nga po, marami ang nag-report at pinuntahan. Ayan, marami ang nag-report ng netizen sa Bangko Sentral. Nakarating ang content ni Boy Tapang at pinuntahan si Boy Tapang ng taga Bangko Sentral. Ito guys, may gagamitin tayong video clip, no? Yan, ito po ay likha ni Boy Tapang. Yan. So yun mga katapang, mayroon nga pa ng taga Bangko Sentral na pumunta kayo na sa bahay at dumating na nga sa kanila yung content na ginawa ko na saranggola gamit ang pera. So napag-usapan namin kanina about doon sa saranggola. So ngayon, ginawa ko itong content na to kasi gusto ko lang magbuliktari, gumawa ng salaysay. So unang-una, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Ronnie Swan, kilala sa pangalang Boy Tapang. So gusto ko lang po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Hindi ko po intensyon na paglaruan ng pera kasi ako po ay galing po sa mahirap. So yung pera po ay malaking value sa akin, pinapahalagaan ko po yung pera. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay for entertainment purposes only. Kasi naisipan ko pag gagawa ko ng normal na saranggola, gawa sa plastic lang, napaka-common na. Kaya naisipan ko na, what if itry ko na gumawa ng saranggola gamit ang pera. So ngayon po, humingi po akong sorry kung nagawa ko po yun. Hindi ko po intention yun na paglaruan ng pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin sa lahat ng mga tao na huwag nyo pong paglalaruan ng pera. Palagaan po natin ang pera, bigyan ng i-value natin yung pera. Kasi napaka-importante sa buhay natin ang pera. Lalong-lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. Ayun na guys, so, no? Sabihin sa... At yan naman ay short lang. Kailangan lang natin gumamit ng mga ganitong resibo nang sa ganun ay alam naman ninyo kung ano yung ating tinatalakay. Pero dito makikita nyo dito sa screen na napakalaking saranggola po yan. Talagang ito hindi ko na nga ito na-reactionan ng mga nakaraan. Pero viral po yan, napakalaki saranggola. Yung 100 pieces bills, 100,000 pesos, 100 pieces bills na yun na tigwa 100,000 ay ginawa po sa saranggola. Gaano kalaki ito? 100,000. Gaano kalaki ito? Baka malaki pa ito sa table na pang-apatan. Ginawang saranggola at pinalipad. Ginawang kasi for content. Pero sabi nga niya ni Boy Tapang ay for entertainment purposes lang. Content for the for views, for the sake of views. Pero ayun na nga, at wag kasi natin gawing biro, wag natin gawing laruan yung mga bagay, lalo na pera, pangunahing pangangailangan natin sa buhay, pera. Kung wala tayong pera, wala tayong pangkain, tapos parang winawalang halaga. Yan. Sabihin na natin, mahalaga para sa kanya, pero excuse me po, ika nga baka hindi magustuhan ng ating mga minamahal na viewers na sila nga naman talaga walang pera, pero ikaw ay ginagawa mo lang saranggola ang pera, di ba? Yung iba walang makain, pero ikaw tinatalian mo lang yung saranggola, pinagtitripan mo, pinalilipad mo sa kalawakan. Medyo hindi naman din talaga maganda. Sabi nga nila, sana all may pera na ginagawa lang ang saranggola. Yan. Marami ang nagko-comment na talagang binabatikos na bakit ganun ang pera ay pinaglalaruan. Hanggang sa nakarating na nga po sa Bangko Sentral kasi marami ang mga nag-report, marami ang hindi nagugustuhan. Napakalaki po, nakita ko nga po yun. Ang problema, hindi ko lang talaga ito na save yung video, pero wala na yung video na itago na ni Boy Tapang. And yung iba sabi nga sana daw itago at baka maimbestigahan pa. Pero ikaw ang pinagmulan na bakit mo nagawa ito. Nga naman parang medyo masakit, medyo naman din sa damdamin na yung iba talaga
ay naghihikaw sa pamumuhay, walang makain, pero ikaw ay pinaglalaroan mo lang, ginagawa mo saranggola. Eh, bigyan natin ng halaga at napaka-importante po niyan na pera sa ating buhay. Ika nga ay ang lahat ay kaya nating bilhin kung tayo may pera. Kung wala ay wala, gutom ang ating aabutin. At saka sa Bangko Sentral talagang insulto. Insulto naman po sa Bangko Sentral sa ating batas na wag kagaya na lang po ng watawat, hindi po natin yan pwedeng basta-basta na lang din po yan na ika nga ay ipagwalang halaga ang pambansang watawat. Ayan, ang watawat ng Pilipinas, yung ating Philippine flag, ay hindi rin natin na yan basta-basta pwedeng paglaruan lang. Ano? At ika nga may batas. Mananagot tayo sa batas. Eh, sa Bangko Sentral, medyo parang hindi rin maganda itong ginawa nga ni Boy Tapang. At ika nga parang hindi man lang niya binigyan ng halaga. At saka pero dapat siya talaga ay wag nating kahit nga sabihin alam niya sa totoo lang. Minsan talaga ang pera ay gawin nating bigyan natin ng konting privacy pagdating sa pera na tayo may mga pera. Wag natin itong ilaglat, ipakita, ginagawang laruan, parang pinagpapahili. Wag. Kasi mainit ang mata ng tao pagdating sa pera. Yung iba, uy, may pera ka ba? O wala akong pera. Kahit may pera. Kasi nga, syempre, personal natin yan. Mainit kasi ang mata sa pera. Kahit may pera, sinasabi nila walang pera. Pero kay Boy Tapang, ginagawang saranggola. O, di ba? Sa Pilipinas lang po ito nangyayari, guys. Only in the Philippines. O, di ba? Ganon. Wow. Ngayon, pinuntahan siya ng mga taga-Bangko Sentral at wala namang naibigay na pahayag si Boy Tapang kung ano ang mga napagkasunduan, kung siya ba ay nakatulan. Ay wala naman pong ganon. At yun na, sabi lang ni Boy Tapang ay bigyan natin ng halaga at yun nga ay huli na. No? Ika nga lalo pa tayo ay nagdaan sa kahirapan. Kagaya ni Boy Tapang, dumaan sa kahirapan, talagang magkaroon ng pera ay para pang inaagaw sa bunganga ng sawa. Tapos ay ganito nga naman, di ba? Medyo talagang malaking panginsulto ito sa Bangko Sentral na yung pera ay ginagawa lamang sa saranggola ay pinalilipad, o di ba? Ayun na nga, sabi naman niya, for entertainment purposes lang. For content, for the sake of views. Yun yun. Di ba? Yun lang, sana, alam niyo sa totoo lang guys, pag ako ay naglalakad at nakakita po ako ng kahit 5 yung butas, makakita lang po ako kahit yan po ay pula-pul na ng putik, nabalutan na ng mga lupa-lupa, alam niyo sa totoo lang, yan po ay pinupulot ko. Baka po yan ay lucky charm. Minsan, tayo makakita ng gano'n, na yung luman-luma ng pera. Alam niyo sa totoo lang, sa tuwing maglalakad ako, minsan yung aking kuko kasi mahaba. Ngayon po, nakakita ko ng isang lumang pera, as in maitim na siya. Ang tagal ko pong nakayuko kasi hindi ko siya madampot, kasi nga po, mahaba yung aking kuko, ganun ako ng ganun, hindi ko siya makuha-kuha. Ang tagal ko pong nakayuko. Pero talaga kinukuha ko po pag may nakikita ko kahit 5 na makita ko lang yan dyan sa daan, pupulutin ko po at iniipon ko po yan sa aking ditong mga display na pangpaswerte. Ganyan po ang aking ginagawa. Kasi baka mamaya talagang iniadya ng Panginoon na iyan ay matisod mo. At ang 100 pesos hindi makukumpleto kung kulang ng 5. Ano po? Mahalagahan natin yung pera at pag may pera tayo, hindi tayo pwedeng ibuyang-yang, ipakita or gawin saranggola or ano man yan. At ang pera, ito din guys, no? Bago tayo magtapos, pahabol ko lang ang pera kung sakali man meron tayong pera, ay maging masinop din po tayo at huwag tayong kigastos sa wala namang kabuluhan, sa wala namang kapararakan. Unang-una nating bilhin ay pagkain. Ano po? Huwag naman din sobrang pasasa. Ang importante ay sakto lang. Ang pera dapat ingatan natin, huwag tayong basta lang gastos ng gastos. At higit sa lahat, huwag nating gawing laro, lalo na po sa mga sugal. O, di ba? Yun, pinasusugal yung pera. Sa rin niya na, hindi rin dapat yan. Yung mga gambling, o, di ba? Dapat yan din ay hinuhuli. Hindi lang din si Boy Tapang ang dapat hulihin dito. Yung mga nagsusugal, no? Ayun na guys, no? Pahalagahan natin yung pera, kung tayo may pera, hindi natin pwedeng gawin na ganito, na for content, ay gagawin saranggola. Mapalad tayo ay binayayaan at sagana pasasa sa kaperahan, at yung iba naman po ay talagang hirap sa pera para makapambili sila ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ayun na guys! Kita-kita tayo sa aking next video. Mega love shoutout po. Yan, bye-bye!